merong nagko-comment natin. Pakinggan natin mga kapatid ha. Maganda ito na sasagutin din natin. Saan yung hinahanap ko mga kapatid? Isang pastor ito na nangaral, hindi ko kilala. So, anong sabi niya dito? Sinesend ito sa atin. Dapat din natin sagutin para malinawan naman yung mga kapatid natin. Ang mensahe nga nagdilaab, no? Sa page na ang mensahe na nagdilaab, no? Ang message na, ang Tagalog ng nagdilaab, na nag-aapoy. Hindi maayo, inaagad na, pero natandog lang po ito, baka po ni Darwin. So, ako daw ay pinakasinungaling, no? Bakahon, no? Pakinggan natin. Nagkamatawag na sa akin. Ayun tawag sa akin. Gusto bakahon yan, nag-anak na ito ito. Pero ang kung iniilisyahan ni Gugong ni Kristo. Sa tuwing So, dahil daw sa ating pag-siwalat sa katotohanan, lalo na sa tunay na iglesia, marami daw naligaw. Marami daw nawala sa katotohanan. Marami daw hindi mailigtas sa pag-claim ni Darwin na ang simbahan ay tatag ni Kristo. Hindi po yan claim, it is a truth, no? Kahit hindi pa ako nag-claim, yung claim natin ay hindi ang rason naging tunay ang simbahan. Tunay ng simbahan kahit hindi pa ako nag-claim. Dahil yan po historical eh. Sila ang asul mo. May tinukog na lang daw. Ibang bago ang mga angkot. Si Kristo ay kaya balik sa langit sa tuwing 31. Ang ilang nilang 33. Hibalik kay Kristo ang tuwing 33 ang tutulong ng Liya. Ingos Kristo magiging. So sabi niya, paano yan? No? Si Kristo ay bumalik na sa langit 31 AD. At naitatag yung simbahan nyo 33 AD. Paano yan? Dahil yung mga historian pala mga kapatid, pag-count nila na 4 years old na si Kristo, dun sila nagsimula sa first AD. Yung edad ni Kristo ay 4 years old na. So sa first AD, 4 years old na si Kristo. So yung mga historian nag-count na namatay si Kristo 31 AD, no? Pero alam niyo naman na 30 years old si Kristo. At additional niyan ay 3 years yung public ministry niya, no? So 30 plus 3 is 33 years old si Kristo. So sa pagbilang pala ng mga historia, nagsimula na sila sa first AD, pero yung edad ni Kristo ay 4 years old na. Yung atras mo yan, may historian din, 29 AD si Kristo pinatay. So, yung pagbilang lang, no? Pero nagkamali sila o na merong kulang. Pero ang totoo mga kapatid, 33 AD, bago bumalik si Kristo, bago siya sa Tagalog ng nisaka, bago siya bumalik sa langit, naitayo na niya ang simbahan. Hindi man ang pinaka-importante yung yung date, secondary lang po yun. Ang pinaka-importante, nagtatag si Kristo. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19. At ang iniwan niya yung iglesia niya kay Pedro. Kay Pedro. At meron tayong ang list of popes eh. No? Galing ni Pedro hanggang ngayon, ika-266 na kapapa. Kapatid, no, hindi yan haka-haka. Kung hindi katotohanan yan, kapatid, ha?
itong wala. Wala yun. Patuloy tayo ha. Galit na galit siya. Magbantay mo, walay nagkakay sa lahat. Pangutanan sa simbahan, sa katikit. Yan ang sabi niya. Magbantay mo, walay nagkakay sa lahat. Sa'yo. Sa pagbuhat ko, sa'yo. Una kay ilang itong kung pagbuhat sa'yo, ilang kong patuod sa'yo. Kunya dayo po sa mga daan. Batiin, pasayuan ko sa atin. Okay, kita po. Hindi mayo ang hinga at tao, pero natandog lang po ito baka po ni Darwin. At ganong. Dagang matawag na sa akin. Dagang tawag sa akin. Pero sa baka po niya, nag-angang na dito ito. Pero ang po, iniilisyahan, inubog ni Kristo. Sa tuwing So, nasagot na natin yon. Una, yung kumpisal, no? Hindi naman tayo ang nagtatag ng Sacrament of Confession. Si Kristo talaga ang nagtatag nito. Babasa natin yan sa John chapter 20, verse 23. Basahin natin, Pastor, ha? Nandito ito sa John chapter 20, verse 23. Ito nakasulat, kapatid na Pastor, no? And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. O sins you forgive are forgiven them, and o sins you retain are retained. Ang binigyan niya ang mga apostoles ng Banal na Espiritu. Ang pinatawad ninyo ng mga kasalanan sa mga tao ay pinatawad na rin. Ang hindi nyo pinatawad ay hindi din papatawarin. So, nandiyan yan sa Banal na Kasulatan, ha? So, isali mo yan, kapatid. Sila ang asul mo. May tinukong ng tao. Di ba mga mga si Kristo may kaya balik sa langit sa tuwing 31. Ang ilang niliyong 33. Di balik yes Kristo ang tuwing 33 ang tukurong ng reliyo. Ingos Kristo, Mateo 24:4, mabantay mo kung walay nagkakay sa lahat yun. Ato aning tanawon ang nadiskitaan sa usa ka CFD. Na ini pare si Darwin Gano pinipakuna. Tapos patuod sa Darwin Gano. Dagang matawag na sa akin. Dagang tawag sa pero sa ako niya, nag-anak na dito ito. Pero ako sa'yo. Una kay ilang itong kung pakuang sa'yo, ilang kong patuod sa'yo. Tuwas ko na ito, basa. Panginoon. Kunya dayo po sa mga daan. Batiin, pasayuan ko sa atin. Okay, kita po. Hindi mayo ang hinga at tao, pero natandog lang po ito baka po ni Darwin. At ganong. Dagang matawag na sa akin. Dagang tawag sa akin. Pero sa baka po niya, nag-anak na dito ito. Pero ang po, iniilisyahan, inubog ni Kristo. Sa tuwing 33. Sila ang asul mo. May tinukong ng tao. Di ba mga mga si Kristo may kaya balik sa langit sa tuwing 31. Ang ilang niliyong 33. Di balik yes Kristo ang tuwing 33 ang tukurong ng reliyo. Ingos Kristo, Mateo 24:4. Hindi balik si Darwin Gano pinipakuna ang muling sultin. Naglayo na gabos. May tagputan sa usap rin. Kaya ka na ako ng babae na naasa pinalayan. Siyempre niya pinihin Maria ako muna. Unya si Maria, buwan ako sa langit. Kaya buhay Maria, buwan kay Kristo, waliwalin namin hito. Sakto di mo skibigyan. Na ang mga pare, hindi sa maturan, kung nagtumot sa kadaghanan sa pagbuhat ko sa iyo. Una, kay ilang ito kung pagbuhat sa'yo, ilang kung patuod sa'yo. So, yan mga kapatid, no? So, ang kinu-quote natin is Revelation po. Revelation chapter 12. So, i-analyze natin, no? Sabi niya, nakapunta na daw si Maria sa langit. Wala pa. Tingnan natin. Revelation
Pahayag. 12 yung ginagamit ko eh. Sino ba itong babaeng ito? Ang babae at ang dragon. So, dalawa, no? Ang babae at ang dragon. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan. Isang babaeng nagdaramtan ng araw. At nakatungtong sa buwan ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. So, babae, no? Saan nandun sa langit? Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa ito ay mga 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinalagkad ang kanyang buntot at 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. Sino ba itong babaeng ito? Patuloy natin ha. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng tungkod na bakal. Sino ba itong sanggol na ito? Walang iba, si Kristo. Sino ba ang nanganak ng sanggol? Wala ding iba. Si Mama Mary, di ba? So, hindi po yan kasinungalingan, kapatid. Yan po ay pawang katotohanan. So, sinagot lang natin yung kanyang akusasyon, mga kapatid. Hindi tayo nagsusunungaling. Sinasabi na natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, no? I-present nila kung hindi ito. Kung hindi si Mama Mary ito, sino itong babaeng ito? Meron bang ibang babae na nanganak kay Kristo? Pangalawa, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sino? Ipakita nyo, hindi yun si Constantine. Dahil si Constantine ay nandyan na ang simbahan kahit hindi pa siya emperador, no? Pinipersecute na yung unang Santo Papa. Hindi po yun si Constantine, mga kapatid. Walang iba si Kristo naman, di ba? Kung yung akusasyon niya na confession, bakit itinatag ni Kristo sa John chapter 20 verse 23, binigyan sila ng banal na espiritu upang makapatawad ng mga kasalanan sa mga tao. Sino ba ang sumusunod niyan? Ang Iglesia Katolika lang, no? At si San Pablo sa 2 Corinto 5:19, basahin natin. Ito ang nakasulat, mga kapatid. 2 Corinto ba ito? 2 Corinto 5, 18-19. And all this is from God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and given us the ministry of reconciliation. Sinong nagbigay sa kanila? Given us the ministry of reconciliation. Namely, God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. Not only the message of reconciliation, but the ministry of reconciliation. So we are ambassadors of Christ, as if God were appealing to us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. No? For our sake, He made Him to be sin, who did not know sin, so that we might become the righteous of God in Him. So malinaw na malinaw yan, ha? Malinaw pa yan sa sikat ng araw. Yan lang sa muna, mga kapatid, no? I-greet muna natin si Crystal Joy Tumungkay Balistan sa atin. Si Jose Jujo Asuelo. Si Ellen Arti. Good morning, Father. Si Danilo Di Guzman. Ask lang ko, Father, kung madayon ba ang schedule ninyo sa Tagum City? Tinuod ba? Yes, this coming August. Si Carmel... Sino pa ito? Si Carmi Rigoya, Father, nanay ko mula nung maliit siya, laging may sumusunod daw sa kanya.
na kapre. Pag siya lang mag-isa, tatayo yung balahibo niya sa tingkoy. Kaya di si nanay bawal siya sa isa. Kasi natatakot siya na may kaibigan siyang nanambal, gitagaan siya o habak. Mula noon, di na naramdam ni nanay, pero ngayon, gitanggal ang habak na sige man siya paminaw sa imo, 97 years old, nanay ko. Salamat, Father. So, ipasuot niya yung mga sacramentals, kapatid, at i-renounce niya at i-close niya yung third eye niya. Please, bili kayo at Latin Father Sikia sa Deliverance Prayer, page 204, closing the psychic ability o third eye po. Si Rio Odette Vitur, pa-shout out Fathers Ramutuan City, si Amay Beltran Cañete, good morning Father. Si Ruchel Bulonggaita, watching from City GV Tihali, GV Tihali. So, Father, maayong buntag sa pwede makakuha ta og short copy sa Deliverance Prayer. Pinupost natin yan sa timeline natin. Nipindi natin. At mas mabuti bibili kayo sa Aklat ni Father Sikia po. Good morning, Father, watching from Kauswagan, Lanao del Norte. Ang di tama po ba? Pizza 8 sa August. So, August, mga 7, 8, 19 siguro tayo pupunta dyan sa August. 7, 8, 9, 10 yung talk natin. Dahil sa 12, nandito tayo sa Manglanilla, Cebu. Sa August po. Yan lang sa muna mga kapatid. Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless.